Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng pabango ng mga lumang bato at sinaunang simbahan sa gitna ng isang makasaysayang lungsod sa Canada. Ang araw ay bahagyang nakalubog sa ulap, nagbibigay ng isang malagintong liwanag na nagpapalitaw sa makulay na kasuotan ng daan-daang debotong nagtitipon sa isang makitid na kalye. Sa unahan ng prosesyon, isang imahen ng mahal na Birheng Maria ang dahan-dahang isinusuong sa gitna ng nagdarasal na karamihan. Ang kanyang mukha, may malumanay at mapayapang ekspresyon, ay tila nagdadala ng katiwasayan sa bawat tumitingala rito. Nangunguna sa prosesyon si Padre Miguel, isang pari na kilala sa kanyang mahinahong boses at matibay na pananalig. Sa kabila ng kanyang edad na mahigit 50 taon, makikita sa kanyang mga mata ang sigla ng pananampalataya. Sa tabi niya ay si Ander, isang batang deboto na may matinding sigasig sa kanyang puso. Kasama rin sa prosesyon si Donna Helena, isang matandang babae na may rosaryo sa kanyang mga daliri, tahimik na bumubulong ng dasal habang naglalakad. Ang awitin ng Ave Maria ay umaalingangbaw sa paligid, at kahit ang mga dumadaan ay saglit na tumitigil upang magmasid o lumahok sa taimtim na panalangin. Ang mga ilaw ng kandila ay kumikislap sa ilalim ng dapit hapon, tila ba isang ilob ng liwanag na bumabagtas sa gitna ng lungsod. Ngunit sa kabila ng mataimtim na paglalakad ng mga deboto, hindi nila alam na may mga matang nagmamasid mula sa malayo, mga matang puno ng pagdududa at galit. Sa kabilang dulo ng plaza, isang maliit na grupo ng mga tao ang tahimik na pinagmamasdan ang prosesyon. Sa unahan ng grupong ito ay si Daniel, isang lalaking nasa edad 30, matikas ngunit may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Minsan, matibay ang kanyang pananampalataya. Ngunit isang serye ng mapapait na pangyayari sa kanyang buhay ang nagbago sa kanyang paniniwala. Ngayon, isa siyang masugid na skeptiko, isang taong hindi lamang nagdududa sa relihiyon, kundi isa ring matinding kritiko nito. Sa kanyang paligid ay ilan pang kagaya niya, lahat may kanya-kanyang dahilan kung bakit tinalikuran ang paniniwala sa Diyos. Isa na namang dramatikong palabas, malamig na sabi ni Daniel habang pinagmamasdan ang prosesyon. Tingnan mo sila, dagdag ng isang lalaking nasa kanyang tabi. Pinagmamalaki nila ang pananampalataya nila, pero pag tinanong mo kung nasaan ang Diyos sa mga trahedya ng mundo, walang maisasagot. At narito tayo, sabi ng isa pang babae, nakaakbay kay Daniel. Mga taong hindi natutulog sa panaginip ng relihiyon. Mga taong gising sa katotohanan. Ngumiti si Daniel, ngunit may bahid ng lungkot ang kanyang ekspresyon. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may kung anong humihila sa kanya na lumapit at makinig. Subalit, pinili niyang manatili sa kanyang paniniwala. Para sa kanya, ang pananampalataya ay isang kathang-isip lamang, isang paraan upang pagtakpan ang takot ng tao sa kawalan. Samantala, sa gitna ng prosesyon, patuloy ang taimtim na pananalangin ng mga deboto. Ngunit hindi maalis ni Padre Miguel ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, parang may paparating na hindi inaasahang pangyayari. Lumapit sa kanya si Ander, tila may napansin ding kakaiba. Padre, may napansin po ba kayong grupo sa kabilang dulo ng plaza? Tanong ng binata, bahagyang kinakabahan. Tumingin si Padre Miguel sa direksyong tinutukoy ni Ander. Doon niya nakita ang grupo ni Daniel, mga taong may matalim na tingin at mabibigat na ekspresyon. Opo, nakita ko sila, sagot ng pari. At sa palagay ko, hindi sila basta mga nagmamasid lamang. Nagkatinginan sila ni Ander. Pareho nilang alam, may paparating na pagsubok. Ngunit sa anong anyo at sa anong paraan? Hindi pa nila tiyak. Habang patuloy ang kanilang paglalakad, ang awitin ng Ave Maria ay pumapailan lang pa rin sa hangin. Ngunit sa loob ng mga susunod na sandali, isang hindi inaasahang pangyayari ang yayanig sa katahimikan ng prosesyon at susubok sa kanilang pananampalataya. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang malamig na hangin ay nagsimulang humampa sa plaza, waring isang babala ng paparating na di inaasahang pangyayari. Sa harapan ng prosesyon, patuloy ang mga deboto sa kanilang pag-awit at panalangin, ngunit hindi maitatangging unti-unting nagbabago ang kanilang paligid. Sa kabilang dulo, si Daniel ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa imahe ng mahal na Birhen, ngunit sa halip na paghanga, isang matinding pag-aalinlangan ang bumalot sa kanyang dibdib. Daniel, hindi ba dapat may gawin tayo? Tanong ni Marco, isa sa kanyang mga kasamahan, na may bahagyang ngit-ngit sa boses. Lagi na lang ganito. Sila ang nagmamartsa, ipinagmamalaki ang paniniwala nila na parang sila lang ang may monopolyo ng katotohanan. Sumang-ayon si Elena,
isang babaeng nasa edad 30 na dating Katoliko, ngunit ngayon ay masigasig na tagapagtaguyod ng sekularismo. Tama si Marco. Hindi natin kailangang manahimik. Kung sila ay may karapatang ipakita ang pananampalataya nila, tayo rin ay may karapatang ipahayag na hindi tayo naniniwala sa mga kathang-isip na ito. Bagaman hindi sigurado kung nais niyang palalain ang sitwasyon, napansin ni Daniel ang pag-init ng dugo ng kanyang mga kasama. Nagsimula ng bumuo ng maliliit na grupo ang mga tao sa paligid nila, mga nakikinig at nagmamasid. Okay, mahinahong sagot ni Daniel, ngunit may bahid ng pangamba. Ngunit siguraduhin nating wala tayong gagawing marahas. Habang lumalapit ang prosesyon sa plaza, naramdaman ni Padre Miguel ang kakaibang enerhiya sa paligid. Hindi niya maaaring baliwalain ang hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib. Padre, lumapit si Donna Helena, may halong pag-aalala sa kanyang tinig. Pakiramdam ko'y may mga hindi sumasang-ayon sa ating ginagawa. Tumango si Padre Miguel. Donna Helena. Napansin ko rin. Ngunit huwag tayong matakot. Ang ating pananampalataya ang ating sandata. Patuloy lamang tayong manalangin. Sa di kalayuan, napansin naman ni Ander ang unti-unting paglapit ng grupo ni Daniel. Padre, bulong ni Ander, mukhang may paparating. Muling tiningnan ni Padre Miguel ang mga estrangherong dahan-dahang lumalapit. Hindi sila basta tagamasid, may determinasyon sa kanilang hakbang. Sa isang iglap, narinig ang unang sigaw ng pagtutol mula sa grupo ni Daniel. Paniniwala lang ang mayroon kayo. Hindi ito katotohanan, sigaw ni Marco, sapat upang mapalingon ang ilang deboto. Nagkatinginan ang mga kasapi ng prosesyon, may halong pagtataka at pag-aalala. Ang ilan ay itinuloy lamang ang kanilang paglalakad, habang ang iba ay nagsimulang magbulungan. Muling sumigaw si Elena, mas malakas ngayon. Tigilan niyo ang pagpapalaganap ng kasinungalingan. Ang ingay ay unti-unting lumakas, at naramdaman ni Daniel na ito na ang simula ng isang bagay na hindi na niya kayang kontrolin. Ander, bulong ni Padre Miguel. Tiyakin mong walang gagawa ng anumang bagay na magpapalala sa sitwasyon. Tumango si Ander at lumapit sa mga deboto na nagsimula ng magpakita ng pagkabahala. Mga kapatid, wika ni Ander, huwag tayong magpadala sa tukso ng galit. Patuloy tayong manalangin. Ngunit hindi ito ganoon kadali. Ang ilan sa mga mas batang deboto ay nagsimula ng magtaas ng kilay sa pang-aalipusta ng grupo ni Daniel. Tumigil kayo, sigaw ng isang lalaking deboto na hindi na nakapagpigil. Hindi niyo kami mapipigilan sa aming pananampalataya. Sa saglit na yon, tila ang payapang prosesyon ay nagsimulang mabahiran ng tensyon. Samantala, naramdaman ni Daniel ang bigat ng sitwasyon. Hindi na ito simpleng pagpapahayag ng paniniwala. Nakikita niya ang galit sa parehong panig. At ang mas masaklap, alam niyang siya mismo ang nagtulak dito. Masyado na itong lumalayo, anya sa sarili. Lumingon siya kay Marco, ngunit hindi na ito nakikinig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatiklop sa harapan ng kanyang dibdib, tila handang makipagtalo ng mas matindi. At si Elena, nasa gitna ng grupo, ay tila lalo pang sumisigla sa pagtutol. Hindi kami mananahimik habang patuloy kayong nagpapakalat ng mga kasinungalingan. Nagsimula ng mapuno ng mga bulungan, pagtaas ng boses, at sagutan ang hangin. At noon dumating ang unang babala ng sakuna, isang kandilang nahulog sa lupa, nabunggo ng isang debotong natulak sa gulo. Nagtilian ng ilan. Ang liwanag ng kandila ay gumuhit sa sahig, tila isang tanda ng pagsiklab ng hindi maiiwasang alitan. Sa harapan ng kaguluhan, lumapit si Padre Miguel sa gitna at itinaas ang kanyang mga kamay. Mga anak, anya, huwag nating hayaan ang galit na maghari sa ating puso. Huwag nating bigyang daan ang kadiliman. Ngunit sa puntong iyon, halos hindi na siya naririnig. Ang mga tinig ng galit, panlalait, at pang-aalipusta ay humalo sa malamig na hangin. At sa mismong sandaling iyon, alam ni Daniel, wala na siyang kontrol sa sitwasyon. Ang alinggaw-ngao ng mga sigaw ay nagsimulang punuin ang plaza. Sa pagitan ng mga dasal at mga galit na sigaw, unti-unting nagliliyab ang tensyon, isang hindi maiiwasang banggaan ng paniniwala at pagtutol. Sa harapan ng prosesyon, ang mga deboto ay nagtangkang magpatuloy, ngunit mas naging matapang ang grupo ni Daniel. Tama na ang panloloko ninyo, malakas na sigaw ni Elena, nakataas ang kamao. Gumising na kayo sa katotohanan. Nanginig sa galit si Ander, ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Padre Miguel bago siya makapagsalita. Huwag tayong gumanti sa galit, anak, mahinahong sabi ng pari.
Ang pananampalataya ay hindi isinisigaw, ito ay isinasabuhay. Ngunit hindi lahat ng deboto ay may ganoong pagtitimpi. Isang lalaki sa likod ng prosesyon, isang matipunong binata na may pangalang Mateo, ang lumapit sa harapan at sinaway si Elena. Kung ayaw niyo sa amin, bakit niyo kami ginugulo? Hindi namin kayo hinahanap, sigaw ni Mateo. Sumagot agad si Marco, malapit na rin sa sukdulan ng kanyang galit. Dahil hindi kayo titigil sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Hindi ba sapat ang pananalanta ng relihiyon sa mundo? Dapat itong matapos. Ang argumento ay nagsimula ng uminit. Nagkumpulan ang mga tao sa gitna ng plaza, at ang Ave Maria na kanina'y bumabalot sa hangin ay napalitan ng isang magulong pagtatalo. Si Daniel, bagaman nanatili pa ring tahimik sa umpisa, ay nag-umpisang makaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Ito na ba talaga ang gusto niyang mangyari? Nais lamang niyang ipahayag ang kanyang paniniwala, ngunit tila nagiging isang tunay na sagupaan na ito, isang digmaan ng prinsipyo at damdamin. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napansin niya si Padre Miguel, kalmado ngunit may lungkot sa mga mata. Nakatingin ito sa kanya, waring sinasabi, ito ba talaga ang gusto mong mangyari, anak? Muling bumaling si Daniel kay Marco at Elena, hindi na niya alam kung ito pa ang tamang landas. Biglang isang matandang deboto, si Donna Helena, ang lumapit sa gitna ng kaguluhan. Hinawakan niya ang kanyang rosaryo, malakas ang loob ngunit may kabaitan sa boses. Mga anak, bakit natin ito ginagawa? Tanong niya, tinig ng isang inang humihiling ng kapayapaan. Hindi ba tayo pinalaki upang igalang ang isa't isa? Ngunit bago pa siya makatapos, may isang tao mula sa grupo ni na Daniel na lumapit at hinablot ang kandila sa kanyang kamay, itinapon ito sa sahig. Dahil ito ay walang kwenta, sigaw ng lalaki. Nagulat ang karamihan. Huwag, sigaw ni Daniel, huli na upang pigilan ang kanyang kasamahan. Si Ander ay hindi na rin nakapagpigil. Paano ninyo nagagawang lapastanganin ang isang matandang babae? Ang kanyang galit ay nagtulak sa kanya upang lumapit kay Marco, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ang argumento ay lumampas sa salita, isang mahinang pagtulak, isang bahagyang pagdikit ng dibdib, isang hamon kung sino ang unang bibigay. Ang ibang deboto ay nagsimulang lumapit upang ipagtanggol ang kanilang pananampalataya, habang ang mga ateista ay tumindig sa kanilang paniniwala. Ang unang pisikal na pagtatalo ay nagbabadya. Si Daniel ay nasa gitna ng dalawang mundo. Alam niyang hindi niya gusto ang nangyayari, ngunit paano niya ito pipigilan kung siya mismo ang nagpasimula ng pagtutol? Kahit hindi siya sumali sa pagtulak o pagtaas ng boses, alam niyang siya ang dahilan kung bakit umabot sa ganitong punto ang lahat. At ang pinakanakakatakot, ang takot sa kanyang puso na baka siya mismo ang hindi na makabalik mula rito. Habang ang mga galit na pananalita ay nagiging mas matalim, may isang bagay na hindi inaasahan, isang boses ng panalangin ang umalingaw-ngaw sa plaza. Si Padre Miguel, na ngayon ay nakaluhod sa harapan ng imahe ng mahal na birhen, ay muling itinaas ang kanyang tinig, ngunit hindi upang sumali sa pagtatalo. Bagkus, sinimulan niyang bigkasin ang isang panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa una, walang nakinig. Ngunit sa bawat salitang kanyang binibigkas, unti-unting humina ang mga sigawan. Ang iba ay lumingon, habang ang iba ay napilitang makinig sa tahimik na lakas ng kanyang boses. At bago pa nila namalayan, unti-unti silang pinapalibutan ng ibang deboto, isang koro ng dasal na nagsimulang dumaloy sa himpapawid. Si Daniel, nakatayo pa rin sa tabi ni Marco, ay biglang hindi makagalaw. Bakit tila may bumabagsak na harang sa kanyang puso? Ang kanyang paniniwala, ang kanyang galit, ang kanyang mga dahilan kung bakit siya naroon, lahat ng ito ay sinusubok sa isang simpleng panalangin. Muli niyang tiningnan ang imahe ng Birheng Maria. Noon pa man, hindi siya naniniwala sa relihiyon, ngunit sa sandaling iyon, isang kakaibang bagay ang bumalot sa kanya. Hindi takot. Hindi galit. Isang malalim na katahimikan sa kanyang puso. Hindi niya ito naunawaan. Ngunit alam niyang ito ang unang beses na nakadama siya ng pag-aalinlangan sa sarili niyang paniniwala. Ang kaguluhan ay hindi pa ganap na natatapos, ngunit ang direksyon ng pangyayari ay nagsisimulang magbago. At si Daniel, sa unang pagkakataon, ay hindi sigurado kung alin ang tama, ang ipaglaban ang kanyang paniniwala, o ang makinig sa tinig ng panalangin. Ang bigat ng tensyon ay bumalot sa plaza. Hindi pa ganap na naglalaho ang galit sa pagitan ng mga deboto at ng grupo ni na Daniel, ngunit may kung anong hindi maipaliwanag na pagbabago sa hangin, isang bagay na hindi nila inaasahan.
Si Padre Miguel, nakaluhod pa rin sa harap ng imahen ng mahal na birhen, ay patuloy na bumibigkas ng panalangin. Sa paligid niya, unti-unting lumalakas ang tinig ng mga deboto na sinasabayan siya, habang ang kanilang mga rosaryo ay mahigpit nilang hinahawakan, animoy kanilang sandata laban sa kaguluhan. Sa kabila ng lumalakas na panalangin, naroon pa rin ang ilang boses ng pagtutol. Hindi ito panalangin, kundi isang paraan para takasan ang katotohanan, sigaw ni Elena, tumatayo sa gitna ng kanyang grupo, pilit na binabasag ang lumalawak na katahimikan. Huwag kayong magpapadala sa ilusyon nila. Ngunit sa unang pagkakataon, wala nang sumagot mula sa kabilang panig. Si Daniel, na dating nangunguna sa pagpuna, ay nakatingin lamang, tila malayo ang tingin. May bumabagabag sa kanyang isipan, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Bakit hindi siya makapagsalita? Si Ander, na dati puno ng galit, ay napansin din ang pagbabago. Hindi pa lubusang natatapos ang tensyon, ngunit hindi na ito tulad kanina. Wala nang nagtutulakan, wala nang nagbabantang sumugod. Ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas mahirap labanan, pag-aalinlangan. Lumapit siya kay Padre Miguel at bumulong, "Padre, tingnan niyo si Daniel." Parang nag-iisip siya ng malalim. Muling tumingin ang pari kay Daniel at napansin niya rin ang pagbabago. "Hayaan natin siyang makinig," tugon ni Padre Miguel. "Minsan, hindi natin kailangang ipilit ang sagot. Darating ito sa tamang oras." Sa kabilang panig, si Daniel ay tila napako sa kinatatayuan. Hindi niya maunawaan kung bakit hindi niya kayang lumaban sa panalangin. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang nagpapaliwanag kung bakit hindi totoo ang relihiyon, kung bakit ito'y isang kathang-isip lamang, isang panlilinlang upang bigyan ng kahulugan ang mundong puno ng sakit at kawalang katarungan. Ngunit ngayong narito siya, bakit may kung anong kumukurot sa kanyang puso? Naalala niya ang kanyang ina, isang debotong Katoliko noong siya ay bata pa. Lagi siyang dinadala sa simbahan, pinapatong ang kanyang kamay sa imahe ng Birheng Maria, at sinasabing, "Kapag may pagsubok, anak, ipikit mo lang ang iyong mga mata at manalangin." Dati, ginagawa niya ito. Ngunit hindi na niya maalala kung kailan niya ito huling ginawa. Biglang bumagsak ang isang malakas na tunog mula sa di kalayuan. Napalingon ang lahat, isang basag na bote ang gumulong sa sahig, tila may nagbato mula sa isang sulok ng plaza. Nagkaroon ng bahagyang kaguluhan sa mga gilid, ngunit walang nakakita kung sino ang gumawa nito. Si Marco, na kanina'y galit na galit, ay mukhang handa ng sumugod muli. "Ayan na naman kayo. Hindi niyo talaga kayang manahimik." Ngunit bago siya makagalaw, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Daniel. Sa unang pagkakataon, ang kanyang kamay ay hindi nangangatal sa galit, kundi sa isang bagay na mas mahirap ipaliwanag. "Tama na, Marco." Napatigil si Marco. "Ano?" Huminga ng malalim si Daniel bago sumagot. "Sapat na ang ginawa natin. Hindi natin kailangang sirain ang gabi nila." Napatingin si Elena sa kanya, hindi makapaniwala. "Ano nang ibig mong sabihin?" "Daniel, tayo ang tama rito." Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sigurado si Daniel kung sino nga ba talaga ang tama. Si Padre Miguel ay tahimik na nakikinig sa pinag-uusapan ni Daniel at ng kanyang grupo. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng lalaki, ngunit isang bagay ang alam niya, may isang pintuang unti-unting bumubukas sa kanyang puso. "Tingnan mo sila, Daniel." Nagulat si Daniel nang marinig niya ang boses ni Padre Miguel sa tabi niya. Ang pari ay nakatayo na ngayon malapit sa kanya, ngunit hindi nagalit. Bagkus, kalmado pa rin ito, parang isang amang walang bahid ng hinanakit sa kanyang anak na naligaw ng landas. "Anong nakikita mo?" tanong ni Padre Miguel. Tumingin si Daniel sa paligid. Nakita niya ang mga bata na mahigpit na yakap ng kanilang mga magulang, ang ilang matandang babae na muling bumalik sa pananalangin, at ang imahe ng mahal na birhen, hindi nagbago sa kanyang lugar, tahimik na nagmamasid. Ang sigawan, ang pagtatalo, lahat ito ay nagsimulang manahimik. Sa isang iglap, tila nagbago ang hangin. Ang atmosfera ng away ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa naipapaliwanag ang lahat ng bagay. Ngunit may isang bagay na sigurado, wala nang nais makipaglaban pa. Muling lumakad ang prosesyon, dahan-dahan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito hinarang pa. At si Daniel? Hindi niya alam kung bakit, pero hindi siya makagalaw. Habang palayo ang tunog ng awitin, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang dibdib. Isang tanong. Isang bagay na matagal na niyang iniwasan.
Mali ba ako? Ang prosesyon ay patuloy na naglalakad ng marahan, ngunit ang katahimikan na bumalot sa paligid ay tila isang nakapanginilabot na kalma bago ang bagyo. Ang mga kandila ay patuloy na sumasayaw sa hangin, at ang mga dasal ay mahina ngunit matatag na bumubulong sa pagitan ng mga labi ng mga deboto. Sa kabila ng unti-unting pagbabago ng hangin, hindi pa rin ganap na nawala ang tensyon. Ang grupo ni Daniel ay nananatili sa kanilang lugar, hindi na sumisigaw, ngunit halatang hindi pa tapos ang laban sa kanilang isipan. Si Elena, na kanina pa nagpipigil, ay biglang napuno ng galit nang makita ang prosesyon na tila hindi natinag. Ang kanyang mga kamao ay nakatiklop sa gilid ng kanyang katawan, at sa isang iglap, bumaling siya kay Daniel. Ganyan na lang ba, Daniel, bulong niya, ngunit puno ng hinanakit. Pinayagan mo na lang silang magpatuloy. Si Daniel ay hindi sumagot. Ang kanyang isip ay nasa isang malalim na pagkalito. Ngunit si Marco, na lalong nainis sa pag-aalinlangan ni Daniel, ay hindi na naghintay ng sagot. Lumakad siya palapit sa prosesyon at sa harap ng lahat, hinablot niya ang isang watawat ng relihiyong dala ng isang matandang lalaki. Tama na ang pagpapanggap na ito, sigaw ni Marco. Wala kayong dinadala kundi panlilin lang. Nagulat ang lahat. Ang matandang lalaki, isang mahina ngunit mabait na si Lolo Esteban, ay napaatras, ngunit hindi niya mabitawan ang hawak niyang watawat ng pananampalataya. Ibalik mo yan, anak, mahina niyang pakiusap, ngunit puno ng dignidad ang kanyang tinig. Ngunit imbes na bumalik ang sigla sa puso ni Daniel, mas lalong nanlamig ang kanyang katawan. Bakit ganito ang nangyayari? Si Ander, na kanina pa nagpapakumbaba, hindi na nakapagpigil. Sobra na kayo, sigaw niya habang mabilis na lumapit kay Marco. Sa galit, tinulak niya ito palayo kay Lolo Esteban, dahilan upang matumba si Marco sa lupa. Wala kayong karapatang bastusin ang aming pananampalataya. Dito nagsimula ang kaguluhan. Sa isang iglap, ang malamig na katahimikan ay pinalitan ng malalakas na sigawan. Ang iba sa mga deboto ay tumakbo upang tumulong kay Lolo Esteban, habang ang ilan naman ay napuno ng matinding emosyon at nagsimulang makipagtalo. Muli, ang mga sigawan ng galit ay bumalik, mas malakas kaysa kanina. Mga panatiko, sigaw ni Elena. Walang respeto, sagot ng isa sa mga deboto. Nag-umpisang magsiksikan ang mga tao. Naguluhan ang mga bata. May mga batang umiiyak, takot sa kabuluhan na tila hindi na mapipigilan. At doon, isang malaking trahedya ang muntik ng maganap. Habang si Marco ay bumabangon mula sa lupa, isang boat mula sa isang hindi kilalang pinagmulan ang lumipad sa ere. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat, papunta ito kay Ander. Ngunit sa huling segundo, isang kamay ang tumulak kay Ander palayo. Si Daniel. Napalakas ang tulak, at si Daniel ang tumanggap ng bote sa kanyang balikat. Crash! Ang tunog ng basag na bote ay yumanig sa plaza. Nagpanik ang lahat. Ang dugo ay dumaloy mula sa balikat ni Daniel, dumampi sa kanyang damit, at bumagsak siya sa lupa. Daniel, sabay-sabay na sigaw ng kanyang mga kasamahan. Diyos ko, sigaw ng isang matandang babae sa prosesyon. Ang buong plaza ay natigilan. Si Daniel, nakahiga sa malamig na sahig ng plaza, hindi makapaniwala sa nangyari. Siya ba ang sumalo ng bote? Parang bumagal ang oras. Ang sakit ay hindi pa niya lubos na nararamdaman, ngunit may isang mas malaking sugat na humapdi sa kanyang puso. Bakit niya itinulak si Ander? Bakit siya ang nasaktan? At higit sa lahat, bakit niya inuna ang iba kaysa sa sarili niya? Sa gitna ng pagkabigla ng lahat, lumapit si Padre Miguel at lumuhod sa tabi ni Daniel. Huwag kang magsalita, anak, sabi niya, hinawakan ang kanyang kamay, punong-puno ng pag-aalala at habag. Nag-ipon ng lakas si Daniel at tumingin kay Padre Miguel. Bakit, mahina niyang bulong? Bakit ko ginawa yon? Ngunit mumiti ang pari, tila alam ang sagot kahit si Daniel mismo ay hindi. Minsan, ang puso natin ay nauuna sa ating isip. At ang puso mo, Daniel, ay nagsimulang magising. Ang kaguluhan ay biglang tumahimik. Ang mga dating nag-aaway ay napatingin lahat kay Daniel, na ngayoy duguan ngunit gising, nakatingin sa langit na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Si Elena ay hindi makagalaw. Si Marco ay tila nawala ng sigla sa kanyang pagkagalit. At si Ander, tahimik na tumingin kay Daniel, hindi makapaniwala sa ginawa nito para sa kanya. Isang bagong tanong ang lumitaw sa kanilang lahat. Kung talagang walang Diyos, bakit may taong handang magsakripisyo para sa iba? Kung lahat ay walang saysay, bakit ang kabutihan ay hindi kailanman namamatay?
At si Daniel, kahit hindi pa niya alam ang sagot, ay naramdaman ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, isang init sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. At ang simpleng tanong na ito ay magiging simula ng isang bagay na hindi niya kailanman inakala, isang tunay na pagbabago. Ang buong plaza ay tila huminto sa paghinga. Ang mga kandila ay patuloy na nagniningas, ang hangin ay malamig, at ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw o pagtatalo. Si Daniel, nakahandusay sa malamig na sahig, ay nakatingin sa madilim na kalangitan. Ramdam niya ang hapdi sa kanyang balikat, ang bigat ng kanyang sariling katawan, ngunit higit sa lahat, nararamdaman niya ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang kirot sa kanyang puso na hindi dulot ng sugat, kundi ng isang mas malalim na sugat sa kanyang kalooban. Bakit niya iniligtas si Ander? Ano ang nagtulak sa kanya upang gawin ito? Wala siyang sagot. Lumuhod si Padre Miguel sa tabi niya, hawak pa rin ang kanyang kamay, at kahit hindi siya nagsasalita, ramdam ni Daniel ang kanyang presensya, hindi bilang isang pari, kundi bilang isang ama na handang damayan ang isang naliligaw na anak. Si Ander ay hindi makagalaw. Nakatayo siya malapit sa kanila, namutla at halatang hindi makapaniwala sa nangyari. Bakit mo ginawa iyon? Bulong niya, halos hindi marinig sa ingay ng kanyang sariling isipan. Pinilit ni Daniel na umiti kahit mahina. Hindi ko alam di. At doon niya napagtanto, iyon ang unang beses na inamin niyang hindi niya alam ang sagot. Si Elena, na kanina'y matigas at matapang, ay natigilan. Hindi niya inakala na may isang bagay na magpapatahimik sa kanya, hindi isang argumento, hindi isang debate, kundi isang sakripisyo. Hindi rin nakapagsalita si Marco, na kanina lamang ay puno ng galit. Sa isang iglap, ang mundo nila ay nagbago. Wala sa kanilang nakaisip na ang unang tunay na sugatan sa sagupaan nila ay hindi nagmula sa isang suntok, kundi sa isang kusang loob na pagsasakripisyo para sa iba. At ito ang bagay na hindi nila maunawaan. Habang ang iba ay tulala pa rin sa pangyayari, isang bagay ang nangyari na hindi inaasahan ni Numan. Mula sa gitna ng mga deboto, isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit kay Daniel. Si Donna Helena, ang matandang may hawak ng rosaryo kanina pa. Sa kanyang mga mata ay hindi takot, kundi puno ng pagmamahal at pangunawa. Dahan-dahan niyang lumuhod sa tabi ni Daniel, at ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Anak, mahina niyang sinabi, hindi mo kailangang maunawaan ang lahat upang makita ang katotohanan. Nagtaas ng tingin si Daniel. Minsan, hindi natin hinahanap ang Diyos. Siya ang nakahanap sa atin. Walang nagsalita. Wala ni isang gumalaw. Biglang, sa kalagitnaan ng katahimikan, isang banayad na awitin ang nagsimula sa hanay ng mga deboto. Isa-isa silang bumalik sa pananalangin, hindi para sa kanilang sariling pananampalataya, kundi para kay Daniel. Ang kanilang mga tinig ay hindi natunog ng pagtutol, kundi ng pagpapatawad. Muli nilang inawit ang Ave Maria, at sa pagkakataong ito, ibang-iba na ang kahulugan nito sa lahat ng naroon. Si Daniel, sa kabila ng kanyang sakit at pagkalito, ay nakaramdam ng init sa kanyang puso. Ito ba ang kapangyarihan ng pananampalataya? O ito ba ay isang emosyon lamang, isang mahina niyang sandali? Hindi niya alam. Ngunit hindi niya na rin maitanggi ang isang bagay, may nararamdaman siya. Isang bagay na matagal na niyang tinatanggihan. Si Padre Miguel, na buong panahong tahimik lamang, ay muling nagsalita. Daniel. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanya. Minsan, hindi natin kailangang makakita upang maniwala. Minsan, kailangan lang nating maramdaman. At doon, isang luha ang pumatak mula sa mata ni Daniel. Habang ang mga tao ay nananalangin, isang bagay ang hindi napansin ng karamihan. Sa langit, na kanina'y madilim, unti-unting lumitaw ang buwan, isang buong liwanag sa ibabaw ng plaza. At sa liwanag na yon, ang imahe ng mahal na Birheng Maria, na mula pa kanina ay parang isang simpleng estatwa lamang, ay nagbigay ng aninong tila yumakap sa mga tao. Ang malamig na hangin ay dumaan sa plaza, ngunit hindi na ito dala ng galit o pag-aalipusta. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang imahe ng mahal na Birhen ay tila mas nagniningning, at sa kanyang presensya, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Si Daniel, nakahiga pa rin sa lupa, ay hindi pa rin ganap na nakakaunawa sa nangyari. Ang sugat sa kanyang balikat ay tumitibok sa hapdi, ngunit may ibang bagay na mas bumibigat sa kanyang dibdib. Hindi ito takot. Hindi ito galit. Ito ay isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, isang pagkabasag sa kanyang loob, isang pagkatanto na hindi niya kayang ipaliwanag.
Tumayo si Padre Miguel at lumingon sa mga deboto. Mga kapatid, magpatuloy tayo sa ating panalangin. Sa isang iglap, ang buong plaza ay napuno ng mga tinig ng panalangin. Hindi na ito boses ng takot, hindi rin ito boses ng depensa. Ito ay panalangin ng pagpapatawad, paghilom, at katahimikan. Mula sa kabila ng plaza, si Elena at Marco ay hindi na makapagsalita. Ang apoy ng kanilang galit ay tila biglang napawi. Sa unang pagkakataon, napagtanto nilang wala silang magawa sa harap ng isang bagay na hindi nila maintindihan. Si Marco, na palaging maingay at mapusok, ay tahimik na tumingin kay Daniel. Hindi ko inasahan to, eh. Si Elena naman, na dating matatag sa kanyang paniniwala na walang Diyos, ay biglang hindi makatingin ng direkta sa mahal na Birhen. May bumabagabag sa kanya, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na tila may isang bagay na mali sa kanyang puso. Si Daniel, sa kabila ng kanyang sakit, ay bumangon ng dahan-dahan. Si Ander, na ngayon ay wala ng galit sa kanyang mukha, ay inalalayan siyang makatayo. Nagkatinginan silang dalawa. Hindi nila kailangang magsalita. Alam nila may isang bagay na nagbago. Lumapit si Daniel kay Padre Miguel, bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot kundi dahil sa bigat ng kanyang nadarama. Padre, mahinang sabi niya. Tumingin ang pari sa kanya, puno ng pagmamahal at pag-unawa sa kanyang mga mata. Ano ito? Tanong ni Daniel, halos pabulong. Bakit ko nararamdaman ito? Ngumiti si Padre Miguel. Minsan, hindi natin kailangang intindihin ang lahat upang maramdaman ang totoo. Lumingon si Daniel sa paligid. Nakita niya ang mga deboto na patuloy na nananalangin. Nakita niya ang mga kasamahan niyang ateista, tahimik na nakamasid, walang inig. Nakita niya si Ander, si Donna Helena, si Marco, si Elena, lahat sila ay ngayon ay hindi na sigurado sa kung ano ang totoo. At sa gitna ng lahat, ang mahal na Birhen ay naroon pa rin, hindi nagsasalita, hindi gumagalaw pero naroroon. Dahan-dahan may lumambot sa puso ni Daniel. Hindi pa siya naniniwala. Hindi pa niya lubusang nauunawaan ang pananampalataya. Ngunit sa sandaling ito, hindi na niya kayang sabihin na wala ito. Napalunok siya at tumingin sa langit. Isang buwan na maliwanag ang nagniningning sa kanya, at sa ilalim ng ilaw nito, sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng pag-iisa. Tahimik siyang huminga ng malalim at sa kanyang puso, isang bagay ang nagsimula. Hindi pa ito pananampalataya. Hindi pa ito paniniwala. Ngunit ito ay isang simula. Ang hangin sa plaza ay tila bumagal, parang pinakikinggan nito ang hindi inaasahang katahimikan sa pagitan ng dalawang panig. Wala nang sigawan, wala nang galit na mga titig. Sa halip, ang lahat ay tahimik na nakamasid sa prosesyon, sa imahe ng mahal na Birhen, at higit sa lahat kay Daniel. Si Daniel ay nakatayo sa gitna ng plaza, hawak pa rin ang balikat niyang may sugat. Ramdam pa rin niya ang hapdi, ngunit sa kaloob-looban niya, mas matindi ang nararamdaman niyang hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung ano ito, kalituhan. Kapayapaan. Isang pagkatanto na pilit niyang nilalabanan. Ang mga deboto ay patuloy na bumubulong ng dasal, at kahit ang mga dati niyang kasamahan ay hindi na makasagot. Si Elena, na kanina lamang ay puno ng sigla sa kanyang pangangatwiran, ay nakatungo, tila hindi makatingin sa imahe ng Birheng Maria. Si Marco ay tahimik, nakahalukip-kip ngunit hindi nagalit. Ang tanong na matagal nang nasa puso ni Daniel ay unti-unting lumilinaw. Paano kung nagkamali ako? Lumapit si Padre Miguel, hinawakan siya sa balikat at mahinang nagsalita. Anong nararamdaman mo, Hijo? Napailing si Daniel, bahagyang natatawa, ngunit may lungkot sa kanyang tinig. Hindi ko alam, Padre. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Ngumiti si Padre Miguel. Minsan, ang hindi natin maipaliwanag ang siyang pinakatotoo sa ating puso. Muling lumingon si Daniel sa paligid. Napansin niyang kahit ang kanyang mga kasamahan, na dati matatag sa kanilang paniniwala laban sa relihiyon, ay tahimik na. Parang may isang puwersang pumipigil sa kanila upang magpatuloy sa kanilang pagtutol. Sa gitna ng lahat ng ito, isang matandang babae ang lumapit kay Daniel. Si Donna Helena, may hawak na rosaryo, at may mahina ngunit matamis na ngiti. Hijo, mahinang sabi niya, pwede ba kitang ipagdasal? Nagulat si Daniel. Wala pang humingi ng pahintulot sa kanya para ipagdasal siya. Lagi niyang iniisip na ang mga taong relihiyoso ay laging nagdarasal para sa iba nang hindi humihingi ng permiso. Ngunit ngayon, narito ang isang matandang babae, naghihintay ng kanyang sagot. Hindi siya agad nakapagsalita.
Ngunit sa bandang huli, dahan-dahan siyang tumango. Donna Helena ay lumuhod sa kanyang harapan, isinara ang kanyang mga mata, at hinawakan ang kanyang kamay. Sa isang mahinahong tinig, sinimulan niya ang panalangin. Ama naming makapangyarihan, naway buksan mo ang puso ng aming kapatid upang maranasan niya ang iyong liwanag. Habang bumibigkas si Donna Helena ng dasal, may isang bagay na nagsimulang gumalaw sa loob ni Daniel. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagtangkang lumaban. Hindi siya sumagot. Hindi siya naghanap ng lohikal na paliwanag. Hinayaan lang niyang marinig ang panalangin. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ang kanyang lalamunan ay tila nabibigatan, ang kanyang dibdib ay masikip. Parang may isang boses sa loob niya na gustong sumigaw, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin nito. Si Elena, na kanina pa nanonood, ay tila naiiyak ngunit pilit na hindi nagpapahalata. Si Marco ay hindi na nakangiti ng may pagmamataas. At ang iba pang mga kasamahan ni Daniel, lahat sila ay hindi nagalit, kundi parang naguguluhan na rin sa kanilang nararamdaman. Pagkatapos ng panalangin, nagmulat ng mata si Donna Helena at mumiti kay Daniel. Maraming salamat, Hijo. Si Daniel ay hindi makasagot. Hindi niya alam kung anong dapat niyang sabihin. Ang kanyang puso ay tila may nais ipahayag, ngunit natatakot siyang ilabas ito. Biglang, isang batang babae mula sa grupo ng mga deboto ang lumapit sa kanya. Mga 7 taong gulang lamang ito, may hawak na maliit na kandila. Iniabot niya ito kay Daniel. Para sa unang pagkakataon, nagkaroon ng lungkot sa kanyang mga mata, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim na pagsisisi. Si Daniel, dahan-dahang kinuha ang kandila mula sa bata, ngunit hindi pa rin makapagsalita. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon, ngunit wala siyang salitang mailabas. Muli siyang tumingin sa imahe ng mahal na birhen. Sa gabing iyon, isang bagay ang nangyari sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Hindi pa siya naniniwala. Hindi pa niya lubusang nauunawaan ang pananampalataya. Ngunit sa pagkakataong ito, isang bagay ang sigurado, hindi niya na kayang sabihing wala ito. Nakatayo si Daniel sa gitna ng plaza, hawak pa rin ang kandilang inabot sa kanya ng bata. Hindi niya mawari kung bakit hindi niya ito kayang bitawan. Ang maliit na apoy nito ay sumasayaw sa hangin, tila may sariling buhay. Sa kanyang isipan, bumabangon ang isang tanong na hindi niya inasahang magugulo sa kanya ng ganito kalalim. Ano ang nangyayari sa akin? Nilingon niya ang kanyang mga dating kasamahan. Si Elena, na dati puno ng determinasyon sa kanyang paniniwala laban sa relihiyon, ay hindi na makatingin ng diretsyo sa kanya. Si Marco ay tila hindi mapakali, waring naghihintay ng kung anong dapat niyang gawin o sabihin. Ngunit si Daniel, siya ang pinaka-naguguluhan sa lahat. Mula sa gilid ng plaza, lumapit si Padre Miguel. Sa kanyang mukha ay walang anumang pagmamataas, walang tagumpay na ekspresyon, kundi isang banayad ng ngiti ng pag-unawa. Hijo, ano ang nararamdaman mo? Napatingin si Daniel sa pari, saglit na tahimik bago dahan-dahang sumagot. Parang may bumagsak na pader sa loob ko. Tumango si Padre Miguel. Minsan, anak, ang mga pader na itinatayo natin ay hindi para protektahan tayo, kundi para pigilan tayong makakita ng katotohanan. Napakagatlabi si Daniel. Hindi niya gusto ang naririnig, hindi dahil sa hindi ito makatotohanan, kundi dahil natatakot siyang baka tama ito. Binalingan niya ang imahe ng mahal na birhen. Noon pa man, hindi niya pinapansin ang ganitong mga bagay. Para sa kanya, ito ay mga kahoy at bato lamang, mga bagay na binibigyan lamang ng kahulugan ng mga taong nangangailangan ng dahilan upang maniwala. Ngunit ngayong narito siya, sa gitna ng isang hindi maipaliwanag na pangyayari, hindi na niya kayang sabihin iyon ng buong paniniwala. Dahil may isang bagay na nangyari sa loob niya. Isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag gamit ang lohika, ngunit alam niyang totoo. Si Elena, na kanina patahimik, ay lumapit sa kanya. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagkalito. Daniel, mahinang sabi niya. Hindi siya sumagot. Tumikim si Elena at bahagyang yumuko. Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa'yo ngayong gabi, pero hindi ka na pareho. Napatingin si Daniel sa kanya. Hindi niya ito itinanggi. Dahil alam niyang totoo. Lumapit si Ander at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Daniel. Salamat. Nagtaas siya ng tingin. Sa ano? Sa pagsagip mo sa akin, sagot ni Ander. At sa pagbukas mo ng sarili mo. Hindi alam ni Daniel kung paano sumagot. Wala naman siyang balak na magbago. Hindi niya intensyon na dumating sa ganitong punto.
Ang gusto lamang niya kanina ay ipahayag ang kanyang paniniwala, ang ipakita na mali ang relihiyon, na walang Diyos, na ang lahat ng ito ay kathang-isip lamang. Ngunit bakit ngayon, sa isang iglap, hindi na niya kayang ipaglaban ang mga paniniwala niyang iyon? Sa kanyang paligid, ang lahat ay nakatingin sa kanya. Hindi na bilang isang kalaban, hindi na bilang isang taong kailangang kumbinsihin, kundi bilang isang taong naglalakad sa isang landas na siya mismo ay hindi pa naiintindihan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Daniel na hindi siya nag-iisa. Hawak pa rin niya ang kandila sa kanyang kamay. Pinagmasdan niya ito saglit bago tumingala sa langit. Ang buwan ay nagniningning sa itim na kalangitan, ngunit sa gabing ito ay tila mas maliwanag. Napatingin siyang muli kay Padre Miguel. Paano kung hindi ko alam kung paano maniwala? Tanong niya, halos pabulong. Umiti ang pari. Hindi mo kailangang malaman agad. Ang mahalaga, handa kang makinig. Si Daniel ay tahimik na tumango. At sa loob ng kanyang puso, sa unang pagkakataon, isang maliit na pintuan ang dahan-dahang bumukas. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang plaza ay tila naging ibang lugar. Ang dating lugar ng pagtatalo ay napuno ng katahimikan at isang hindi maipaliwanag na damdamin ng kapayapaan. Ang kandila sa kamay ni Daniel ay patuloy na sumasayaw sa ihip ng hangin, at sa kabila ng lahat ng kanyang paniniwala, hindi niya magawang patayin ang maliit na apoy na iyon. Ang kanyang isipan ay naguguluhan pa rin, ngunit hindi na dahil sa pagtutol. Sa halip, ito ay isang kakaibang tanong na hindi pa niya kailanman hinayaang lumitaw sa kanyang puso. Paano kung mali ako? Si Elena, na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi, ay bumuntong hininga at tumingin sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo ngayon, Daniel. Pero isa lang ang sigurado ako, nagbago ka ngayong gabi. Hindi sumagot si Daniel. Hindi niya alam kung paano. Si Marco, na dati puno ng galit, ay hindi na rin makapagsalita. Ang kanyang mga kamao na dati mahigpit na nakatiklop ay maluwag na ngayong nakababa sa kanyang tagiliran. Ang weird, mahinang sabi ni Marco. Para bang hindi ko na alam kung ano ang dapat kong ipaglaban. Walang sumagot. Sa gitna ng plaza, lumapit si Padre Miguel at tumayo sa gitna ng dalawang pangkat. Walang puot, walang galit sa kanyang mukha, tanging pagtanggap at pag-unawa. Mga anak, anya sa kalmadong tinig, lahat tayo ay dumaan sa gabing ito dala ng ating paniniwala, magkakaiba man ang ating pananaw. Ang ilan sa atin ay dumating upang ipahayag ang ating pananampalataya, at ang ilan naman ay dumating upang hamunin ito. Lumingon siya kay Daniel, kay Elena, kay Marco, at sa kanilang mga kasama. Ngunit hindi ba natin napagtanto? Sa ating paghaharap, sa ating pagtatalo, hindi ba natin natuklasan ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa mismong panalo o pagkatalo? Tahimik ang lahat. Walang gustong sumagot, ngunit alam nilang lahat ang sagot. Sa kanilang alitan, sa kanilang sigawan, at sa kanilang pagtutol, nakita nila ang isa't isa nang hindi pa nila kailanman nakita noon. Si Daniel, na palaging nagtago sa likod ng lohika at rason, ay ngayon ay hindi na sigurado kung ang kanyang puso ay kaya pang itanggi ang nararamdaman nito. Si Elena, na palaging matibay sa kanyang paniniwala laban sa relihiyon, ay ngayon ay hindi na sigurado kung talagang walang ang Diyos. At si Marco, na palaging naghahanap ng away, ay hindi na makahanap ng dahilan upang magpatuloy sa galit. Mula sa hanay ng mga deboto, isang batang babae ang lumapit sa kanila. Ito ang batang nagbigay kay Daniel ng kandila. Sa kanyang mga kamay ay isa pang maliit na kandila na ngayon ay iniabot niya kay Elena. Napatitig si Elena sa bata. Para saan ito? Umiti ang bata. Para hindi ka na malungkot. Napakurap si Elena. Hindi niya maintindihan kung bakit tila biglang nag-init ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang tinanggap ang kandila. Sa tabi niya, si Marco ay bahagyang napatawa, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang bilis naman nating bumigay, bulong niya kay Daniel. Ngunit hindi sumagot si Daniel. Sa halip, tahimik niyang pinanood ang imahe ng mahal na birhen, at sa loob ng kanyang puso, isang bagay ang tuluyang bumigay. Isang pader na matagal na niyang itinayo laban sa pananampalataya. Lumapit si Andrew at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Daniel. Handa ka na bang makinig? Hindi sumagot si Daniel. Hindi pa niya alam ang sagot. Ngunit hindi rin siya tumanggi. At marahil, iyon na ang pinakaunang hakbang. Si Padre Miguel ay lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Wala sa pagmamadali ang pananampalataya, Hijo. Ito ay isang landas na dapat mong lakbayin ng may bukas na puso.
Tumingala si Daniel sa pari. Paano kung hindi ko alam kung paano magsimula? Ngumiti si Padre Miguel. Minsan, sapat na ang pagkilala na mayroong Diyos na naghihintay sa iyo. Sa gabing iyon, ang dalawang pangkat ay hindi na itinuturing ang isa't isa bilang mga kalaban. Ang mga dating ateista ay hindi agad naniwala. Ngunit hindi na rin nila kayang sabihing walang Diyos. At si Daniel, ang lalaking dumating upang labanan ang pananampalataya, ay ngayon ay tahimik na nakikinig sa kanyang puso. Sa gabing iyon, walang biglang himala. Walang malalakas na tinig mula sa langit. Ngunit may isang tahimik na pagbabago ang nagsimula sa puso ng isang taong akala niya ay hindi kailanman makakahanap ng Diyos. At marahil, iyon ang tunay na himala. Kung nakarating ka hanggang dito, i-type ang salitang pagbabago sa mga komento para malaman namin na pinanood mo hanggang dulo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-share ang video sa iyong mga kaibigan at pamilya para maiparating ang mensahe ng pananampalataya at pagbabago.